Naging tao ang salita upang tanang maniwala ay kanyang gawing dakila. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, sino ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Tinawag ni Jesus ang isang bata, pinatayo sa harapan nila at sinabi, tandaan ninyo ito, kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hindi kayo mabibilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sinumang nagpapakababa na gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sinumang tumatanggap sa isang batang ganito, dahil sa akin ay ako ang tinatanggap. Ingatan ninyo na huwag hamakin ang isa sa mga maliliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, sa langit, ang kanilang mga anghel ay laging nasa harapan ng aking Ama. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Pakibati ang inyong katabi, mahal ka ni Lord. Ha? Palakpakan natin ang Panginoon sa gabing ito. Sabihin nyo nga po, thank God, I am blessed. Mas malakas. Tingnan mo yung katabi mo, sabihin mo, thank God you are blessed. Mas malakas. Sasabay-sabay at sasabihin, thank God we are blessed. 1, 2, 3. Thank God we are blessed. Isa pa. Thank God we are blessed. Palakpakan natin ang Panginoon sa gabing ito. Tayo ay pinagpala ng Santo Niño. Amen? Viva Pit Señor! Palakpakan natin ang Santo Niño sa pagdiriwang natin ng kanyang kapistahan ngayong araw na ito. Natatangi ang ating pagdiriwang sapagkat tayo mga Pilipino, pinayagan tayo ng simbahan, pinayagan tayo ng Roma na ipagdiwang ang kapistahan ng banal na sanggol tuwing 3 linggo pagkatapos ng pagpapakita ng Panginoon o Epipanya. At tayo mga Pilipino, hindi lang tayo may debosyon kay Jesus Nazareno, may debosyon din tayo sa kanyang pagkabata. Kaya nga ang bawat isa sa atin, sa mga bahay, sa mga opisina, sa mga paaralan, sa mga jeep, sa mga tricycle, sa mga taxi, at kahit saan-saan pa man, laging may imahe ng Santo Niño na nagpapaalaala sa atin na minsan ang Diyos ay naging tao at naging sanggol na inalagaan ni Maria at Jose. Na ang Panginoong Jesus ay naging sanggol tulad ko at tulad natin. Amen? Amen? At ngayong pagdiriwang ng kapistahan ng Santo Niño, sa ating mabuting balita ay matutunghayan natin
ang isang matandang Jesus o adult na Jesus. Na siya ay sumagot sa tanong ng kanyang mga alagad, sino ang pinakadakila? At anong sagot ng Panginoong Jesus? Sagat hindi kayo natutulad sa isang bata, ay hindi kayo, paghaharian, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng langit. Ay anong sinasabi dito ng Panginoong Jesus? Simple lang, huwag nating tatanggalin ang pagiging bata sa ating buhay. Huwag nating isasantabi ang ating pagiging bata. Huwag nating kakalimutan ng pagiging bata. Bakit? Sapagkat sa pagiging bata natin, tayo ay nabibigyan ng pintuan para makapasok sa kaharian ng langit. Amen? Sinong gusto sa langit, taas ang kamay. Palakpakan natin ng Panginoon. Oh. Yung hindi tumaas ng kamay, mamili kayo. Purgatorio, impyerno, mamili lang kayo sa dalawa. No? Sapagkat dito'y bakit sa bata? Kasi pansinin ninyo, tingnan mo ang mga bata. Ang bata, napakadaling utusan. Ano? Pakiabot nga nito, ibibigay sa'yo. Pag sinabi mo sa bata, pakibili nga nito sa tindahan, bibilhin niya yan. Subalit nung tumanda na tayo, anong sinasabi natin? Pakiabot naman ng halimbawa ng baso, anong sasabihin natin? May paa ka naman, tumayo ka. Oh, 'di ba? Makisuyo naman ako, pabili naman sa tindahan, anong sasabihin natin? Oh, may paa ka naman, di maglakad ka. Oh, kita mo na 'yan, no? Nung tayo'y bata, tayo'y madaling mautusan. Aba, nung tayo tumanda na, ang galing nating magrason. Nung tayo'y bata-bata pa, napakasaya ng buhay natin. Candy, masaya na tayo, di ba? Makapaglaro sa siso, masaya na. Makipagtakbuhan sa mga kapwa-bata, masaya na. Subalit nung tumanda na tayo, pag binigyan ka ng candy, hindi ka masaya. Parang nang aasar pa, di ba? Ano kasiyahan ng tao, ay bigyan ko yan ng 10,000, ang ngiti niyan hanggang tenga. Bigyan mo yan ng bagong iPhone, ay nako, tuwang-tuwa yan. No? Pero tingnan mo naman na nangyari sa atin. No? Dahil sa sobrang cellphone naman natin, nalilimutan na natin kung papaano makihalubilo sa ating kapwa-tao. Kaya tingnan ninyo ang mga tao ngayon, napakadaling mag-init ang ulo. Tingnan mo ang tao ngayon, napaka-irritable. No? Tamo ang tao ngayon, konting mali mo lang makapag-react, ay walang walang katapusan. Di ba ga? Bakit? Ay nalilimutan natin ang pagiging bata natin. At ang bata, yung pangmaliit na bata, kapag nagdasal yan, bukal sa puso. Lord, bless Papa, bless Mama, bless our family. Nung tumanda tayo, Lord, sana manalo ako sa loto. Tingnan mo yan. Ang layo, di ba? Lord, sasabihin nung bata pa tayo, Lord, salamat sa pag-aaruga ni Mama at ni Papa. Nung tumanda tayo, Lord, gusto ko ng love life. Ang layo, di ba ga? Now tell me, we want to go to heaven. Aba, ay balikan natin ang sinabi ng Panginoong Hesus. Alam mo, napakaganda ng unang pagbasa. Sabi ng unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías, isinilang ang prinsipe ng kapayapaan. Pinapaalala ng unang pagbasa nung magkatawang tao si Jesus. Dala-dala niya ang binhi ng pag-asa. Dala-dala niya ang binhi ng kapayapaan. Tingnan niyo mga bata, kapag yan ay merong nangyayaring gulo sa pamilya o sa paligid niya, gumaganyan ng bata. Bakit? Ayaw niya ng gulo.
Pero nung tumanda tayo, halos lahat na ibuyang-yang natin. Lahat gustong sabihin, kahit sa TV, mga magnanakaw kayo. Kayo mga taga nitong mga grupo, ganyan organization, kayo ay mga magnanakaw. Aba, sa ganyang pananalita, hindi mo baga naiisip na yung mga napagsasabi yung mga grupo, hindi naman lahat ay masama. Yung mabubuti na dadamay. At hindi ba ganyan may mga pamilya at may mga anak? Papaano kung yung mga anak nito ay mabuli sa school? Ay napakahirap po kayo sa panahon ngayon. Bakit? Aba, ay pababa ng pababa ang mga nagpapakamatay ngayon. Nakakalungkot kasi bata ng pabata nagpapakamatay. Bakit? Mahirapan na sa pain. Bakit? Kasi tayong matatanda, nalilimutan na natin ang salitang kapayapaan. Nalilimutan na natin ang salitang pakikipagkapwa-tao. Nalimutan na natin bilang mga matatanda na may mga bagay-bagay na kailangan tayong dalawa na lang ang mag-usap para hindi madamay ang lahat. Tingnan mo ang mga bata. Pag sila ay nag-away, pagkatapos ng ilang minuto, bati na sila. Pero tayong matatanda, kapag pag tayo nakipag-away, hanggang kamatayan, hindi magbabati. Di ba? Balikan natin ang unang pagbasa. Si Jesus ang prinsipe ng kapayapaan at tayo din ay hinahamon ngayong kapistahan ng Santo Niño na maging instrumento tayo ng kapayapaan. Sabi naman ng ating ikalawang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Epeso, lahat ng biyaya ay dumadaloy kay Jesus. Totoo yan. No? Lahat ng biyaya ay dumadaloy kay Jesus. At ako at tayo ay nakakatanggap nito. Amen? Amen? Pero ito ang tanong ko, nakakatanggap tayo ng biyaya kay Jesus, ibinabahagi ba natin? Oh? Nakakatanggap pa tayo ng biyaya kay Jesus, ibinabahagi ko ba ito? O ibinibigay ko lang ang kapiraso? Mabuti kung kapiraso. Bakit? Kung minsan, kapiranggot na lamang. Mas maliit pa yung kapiranggot kaysa sa kapiraso. Si Jesus, nung siya'y nagkatawang tao, ibinuhos ng Diyos Ama ang biyaya sa pamamagitan niya. Tayo din. Hindi lang basta ako at tayo'y tanggap ng biyaya, ibahagi din natin ang biyaya ng Diyos. At sa ating mabuting balita ay pinapaalalahanan at pinapaalalahanan tayo, tayong mga nagdidibusyon sa Santo Niño, sana'y wag lang tayong ma-stuck sa pagdidibusyon. Kung papaano ang Panginoong Jesus ay naging sanggol, naging bata, naging maliit, naging mababa, ako at tayo din ay hinahamon na katulad ng Santo Niño, maging mababa din ako at tayong lahat. Yan ang hamon sa atin na tayong mga nagdidibusyon sa Santo Niño. Hindi lang isinasayaw mo yung Santo Niño. Hindi lang nilalagyan mo ng sampagita. Hindi lang nilalagyan mo ng kung ano-ano. Kundi ang pinakamagandang debosyon sa Santo Niño ay matulad tayo sa ganawang halimbawa ng batang si Jesus. Kapag iyon ay nagawa natin, tayo ay isang tunay na deboto ng Santo Niño. At kapag nagagawa na natin to ng buong buo sa ating buhay, ang Santo Niño ay lalaki sa ating buhay at tatawagin na itong Jesus Nazareno. Ang Santo Niño'y binhi ng isang matatag at isang mabugang pagdidibusyon kay Jesus. Sana'y pagpatuloy natin ito. At sana yung ating mga sarili lumago sa pag-ibig, sa pananampalataya sa Diyos. Subalit wag nating kakalimutan
At huwag na huwag nating isasantabi, huwag nating kalimutan ang pagiging bata natin. Sapagkat malinaw na sinabi ni Jesus, hanggat hindi kayo natutulad sa mga bata, hindi kayo paghaharian ng Diyos. Hari nawa sa ating pagkapatuloy ng banal na misa, ngayong gabing ito, tayong mga deboto ng Santo Niño, tayong mga deboto ni Jesus Nazareno, panalangin ko at panalangin ng bawat isa sa atin, matulad nawa tayo kay Jesus. Ang Diyos na totoo at taong totoo, na nagkatawang tao at nagpakababang loob, sana ganun din tayo. Maging mababang loob tayo katulad ng inahalimbawa ng ating Panginoong Jesus. Amen? 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 Pagpalain po tayo ni Jesus Nazareno.